Hi guys, for today's video, i-share ko naman sa inyo kung paano kayo makapag-register sa inyong business online sa DTI. Ngayon, open nyo lang yung Google search ng cellphone ninyo. Dito sa may search, click nyo lang yan. Then, dito sa may search, i-type nyo lang yung BNRS DTI. Ayan, ito na yung mismong website ni DTI. Click nyo lang yan. Ayan, then dito lalabas yung advisory. So, click nyo lang tong my X. Click nyo yan. Ayan. Then dito, scroll nyo lang pababa. Makikita nyo dito yung register now. Pag di maklik yung register now guys, i-click nyo muna itong my X. Itong X, ayan. Click nyo lang muna yan. Ayan. Ngayon, click nyo na itong register now. Then, dito sa terms and conditions, scroll nyo lang sa pinakababa. Makikita nyo dito ang I agree. Click nyo yan. Then, processing na siya. Ayan, so dito sa business name and registration, so dito guys, para hindi kayo masyadong pa-scroll-scroll, so pwede nyo itong gawing naka-desktop site. So click natin itong may arrow sa pinaka-right side sa taas, itong tatlong dot, click nyo yan. Then gawin lang natin siyang desktop site, so dito sa may box, click nyo lang yan. Hindi na tayo pa-scroll-scroll, nandyan na lahat ng information. Ngayon, are you a stateless person? So, lagi lang no. Ayan. So, click nyo lang yung circle ng no. Next is the citizenship. So, click nyo itong select citizenship. Of course, Filipino tayo, kaya click nyo yung Philippines or Filipino. Next is your first name, pangalan ninyo, then middle name. Then, para naman sa walang mga middle name, click nyo lang itong my box. Next is your last name, apelyido ninyo. Dito naman sa suffix, kung may suffix kayo tulad ng junior, senior, the first, the second. So, click nyo lang yan. Next is your date of birth. So, kailan kayo pinanganak, anong month, day, year. So, fill out nyo yan. Next is civil status. So, click nyo itong civil status para mamili kayo kung kayo ba ay single or married or widow. Next is the gender. Dito, click nyo lang itong circle ng female kung kayo ay babae. Next is your email address. So, kung ano yung updated na email address niyo or nakalagin dito sa cellphone niyo is dapat yan yung ilagay nyo dito dahil mamaya mag-i-email si DTI sa inyo. Then, after nyo ito ma-fill out lahat, double check, triple check nyo yung mga information na nakalagay dito. Then, pag tama naman lahat, click nyo na itong next. And dito guys, sa confirmation, so double check nyo yung lahat ng information dito kung tama ba. Then pag tama na, click nyo na itong resend. Pag click nyo yung resend guys, magsisend si DTI sa email ninyo, dito, sa email ninyo ng verification code. So ilagay nyo yung verification code dito. So open natin yung email natin. Okay, so wala siya sa email natin. Pag wala sa email natin, check natin yung spam folder natin. Click natin to. Dito sa baba, makikita nyo yung spam folder. Click nyo lang yan. Ayan, so andito yung verification code na email ni DTI. Click natin yan. Ayan, so ito na yung verification code. So, long press natin yan guys para makopy natin. Then, click copy. Again, long press nyo lang. Then, click copy. Kalagay email address has been successfully verified. Click nyo na itong proceed. Then, dito, mamili kayo kung ano yung scope ng business ninyo. So, kung sa barangay lang, ito ay 200 pesos. Kung city or municipality,
500 pesos. Pag regional is 1,000. Pag national is 2,000 pesos. Halimbawa, city or municipality lang yung sa inyo. Click nyo lang yung circle ng city or municipality. Bayaran nyo dito is 500 pesos. 500 pesos plus 30 pesos na documentary stamp. A total of 530 pesos. Then, dito sa baba, makikita nyo yung region. Fill out nyo lang ito. Select region. Click nyo yan. Hanapin nyo yung lugar guys kung saan yung business ninyo. Halimbawa sa Region 4A, Calabarzon, click natin yan. City or municipality or province, click natin yan. Halimbawa sa Antipolo, ito na yon, Rizal, City of Antipolo, click natin yan. Next is dominant name, click natin yan. Halimbawa ang gusto nating ipangalan sa shop natin is Jubes Shop. Next naman is business name descriptor. So, dito guys, automatic kung ano yung nilagay nyong dominant name, lalabas yan dito sa proposed business name. So, ito yung sinuggest ni DTI na pangalan ninyo. Kung kaya dito kayo magbabase ng pangalan ninyo sa inyong i-register na business. So, dito sa business name descriptor, click nyo lang tong advanced search. Dito sa Philippine Standard Industrial Classification, so saang section or group class yung business ninyo. Dito sa una, section and division, click nyo yung select division. Halimbawa lang, ito yung sa akin. Click lang natin yan. Wholesale and retail trade. Ayan. The next is group and class. Click natin yan. Then, dito, mamili kayo kung saang group or class yung business ninyo. Halimbawa, ito. Click natin yan. Next is subclass. Click natin yan. Halimbawa, maintenance of motor vehicles. Click natin yan. Next is the descriptor. Click natin yan. Then, dito, mamili kayo. So, halimbawa, ito. Check nyo yung mga pinili ninyo. And then, kung sure na kayo dyan, click nyo na itong choose descriptor and close. So, ito na yung proposed business name ni DTI sa inyo. Dito, ito yung suggest ni DTI na ipangalan ninyo sa inyong business. So, based lang yan sa advanced search ninyo sa may business name descriptor at saka sa dominant name ninyo. Kung kaya ito yung nakita nilang pwede or propose nila na ipangalan ninyo sa business ninyo. Pero dito, kailangan nyo pa yan i-check name availability. Click natin yung check name availability. Then, click nyo yung validate business name. Yan guys, may naka-color red. Ibig sabihin, baguhin pa natin yung mga details. Dito kasi is na failed siya. Kung kaya hindi siya pumasa. Kung kaya itong dominant name, tanggalin natin yung shop. Tanggalin natin yung shop. Then, palitan natin ng Jana. Ayan. Then, ngayon, click na natin ulit yung check name availability. Then, ayan guys, as you can see, pass na lahat. Naka-color green na lahat. Ibig sabihin, pwede na natin magamit itong business name na ito. Ito na yung ipa-register natin. Scroll nyo lang pababa. Makikita nyo dito yung next. Click nyo yung next. Dito, click nyo na yung yes. So guys, your reference code. Kindly take note of your reference code as this will be used in all your transactions. Ngayon, click nyo na itong continue. Then, dito na tayo sa business address. Ito yung mga dapat nyong pipilapan. Lagay nyo lang yung kung anong barangay, house or building number, street, area code, phone number, at saka yung cellphone number. So, makikita nyo dito guys, yung ibang dito is may asterisk na color red. Pag may asterisk na color red guys, ibig sabihin kailangan may sagot kayo dyan. So, as you can see, dito sa area code,
at saka street address, house or building number, at phone number is walang nakalagay na asterisk. So, optional lamang yan. Pwedeng hindi nyo pipil upan. Next naman is your personal information. Dito, lagay nyo yung TIN number ninyo kung meron, Philippine ID ninyo kung meron. Dito naman sa baba, yan na yung personal information na fill out nyo kanina, kaya okay na yan. Next is the residence address. So, kung yung tinirhan ninyo is yun din yung pwesto ng business ninyo, is click nyo lang tong may box. Ayan, may check na. Hindi na kayo mag-fill out dito dahil same lang ng address doon sa taas. Then, after nyo ma-fill out lahat yan guys, double check nyo kung tama ba. Then, pag tama naman lahat, click nyo na itong next. Then, dito, double check nyo ulit yung information kung tama ba. Then, pag tama naman, click nyo na itong next sa baba. Then, dito guys, makikita nyo confirmation. So, hindi na natin ma-change yung mga details na fill out natin once na nag-confirm and proceed tayo dito. Kung kaya make it sure na tama yung mga details na nakalagay. So, click nyo na itong confirm and proceed. Then, ito na yung undertaking niya, reference code niya. Then, scroll nyo pababa, makikita nyo na dito guys, yung download. Kung gusto nyo i-download yung undertaking. And then, pwede din mamaya i-download natin yan. Ngayon, click nyo na itong proceed. And dito, nasa payment na tayo. Ito na yung payment details. Mamili kayo ng payment method dito. So, pwedeng sa DTI or Teller, Land Bank, Maya. Then, kung kayo ay may Visa or Mastercard at GCash. Pag once GCash yung piliin ninyo, click nyo lang yung circle ng GCash. And dito sa baba, makikita nyo yung proceed payment. Pero kung wala pang laman yung GCash nyo guys, click nyo yung resume later. Then dito, lagay nyo yung cellphone number ninyo. Hintayin nyo yung 6-digit OTP code na isi-send ni GCash. Ayan na, 561733. Then, click next. Dito, lagay nyo lang yung 4-digit PIN ninyo. So, ayan, walang transaction fee si GCash. A total of 530 pesos. Ngayon, click nyo na itong pay, 530. Then, click proceed. Yes, ganito yung lalabas. A verification code has been sent to your registered email. Ngayon, open nyo lang yung email ninyo. Ayan, ito na yung email. Long press natin yan para makopy. Lagay natin dito. Then, click proceed. Okay, transaction status is completed or paid. Congratulations guys, naka-register na yung business name ninyo. So, ngayon dito, click nyo lang itong undertaking para ma-download nyo yung undertaking ninyo. Next is the certificate. Click nyo yan para ma-download din yung certificate. Next is the official receipt. Click nyo lang din yan para ma-download nyo yung official receipt ninyo. Ayan guys, ito na yung sample ng official receipt ko. Ito naman yung sa certificate niya. And ito naman yung undertaking niya. Yung undertaking niya is 4 page. Ayan. Ayan. So, ganun lang guys kung paano kayo makapagpa-register sa inyong business name online ngayong 2024. So, kung kayo ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga videos ko. Thank you for watching!